Okay, so solve natin ito. So this is actually a sample problem for equilibrium of non-concurrent force system. So recall mo lang ha, kapag equilibrium ng non-concurrent force system, tatlo ang equilibrium equations natin. Summation ng forces horizontal equal to 0, summation ng forces vertical equal to 0, at summation ng moment equal to 0. Pero actually pwede yan na dalawang summation ng moment, isang summation ng force, pwede nga pare-parehong summation ng moment. Depende kung ano yung maganda at madaling gawin. Okay, take note din, meron tayong different types ng problem para sa topic na ito. Okay, so balikan mo to ha kapag nag-a-analyze na tayo ng problem. Okay, so sagutan natin itong problem na to. Okay, so sabi dito, the uniform rod weighs 350 pound and has its center of gravity at G. Determine the tension in the cable and the reactions at the smooth surface at A and B. So mapapansin mo na agad dito, ang tanong ay tension at reaction. So ibig sabihin, tayo ay nasa equilibrium. Kung tayo ay nasa equilibrium, the first thing that you have to do is i-drawing yung free body diagram. Okay, so para ma-drawing natin yung free body diagram nito, okay, ano mo natin, analyze muna natin ito ha. So ito yung uniform rod. To the uniform rod na to, meron siyang self-weight. Okay, tapos nakapatong siya actually dito sa ground surface na to, no, nakapatong din siya dito. Tapos meron ditong cable ha, okay? So yun yung scenario dito. Okay, ngayon pag dinrawing mo yung free body diagram, mag-start tayo dun sa applied force. So yung applied force dito is yung self-weight ni rod. Okay, yung self-weight ni rod ay 350 daw. Tapos take note, binanggit din dito yung center of gravity. So take note, ang center of gravity, dyan nagpa-pass through, no? Or dyan dumadaan, or nandyan dapat yung weight ng body. Okay? So binanggit siya na nandito siya sa G. Okay, ngayon ganito, may mga problem na hindi naman binabanggit kung nasaan ang center of gravity. So kapag gano'n na hindi binanggit ang center of gravity, automatic na yung weight ng body ay ilalagay mo dun sa gitna ng body. Okay? Sige. But again, here, binanggit yung center of gravity. So ilagay mo yung self-weight niya na 350 dito sa G. So yan ay laging vertical downward. So 350 pound. Okay. Next, ilagay mo naman yung mga support reactions natin. So again, dito kay A, nakapatong siya dito sa ground na ito. So this serves as a frictionless surface na support. Okay, dito rin kay B, nakapatong din siya dyan. Okay, so this also serves as a frictionless surface. Tapos ito naman yung cable. So yung tatlong supports na yun yung lalagyan natin ng reaction. Mag-start tayo dito kay A. So frictionless surface ito. So ang reaction dito ay normal force. So yung normal force natin, yan ay perpendicular sa surface. Okay, tapos yan ay N sub A. Okay, dito naman kay B, so again, nakapatong siya dito. Pero yun nga, paano yung magiging normal force natin dito? Kasi yung normal force dapat perpendicular sa surface. In this case, yung surface natin dito na pinapatungan ni rod, ano lang siya, corner. Or kumbaga point lang siya. No? So sa mga ganitong klaseng case, yung normal force natin, it will be perpendicular dun sa rod. Okay, so yung normal force natin, it will be perpendicular dito kay rod. Okay, so pangalanan mo to na normal force at B. Okay, tas ito namang cable na ito, okay, ang reaction dito ay tension force, so pahilayan. Pangalanan mo ito na tension T. Okay, so meron tayong force dito na naka-incline, si N sa B. So indicate mo kung ano yung angle niya. Magandang kunan to ng angle, ano na lang, from the vertical. So let's say from the vertical, ang angle niya ay, ilan ba yan? So meron tayo ditong naka-incline, yun nga yung rad natin, 30 degrees siya from the horizontal. Tapos si N sa B, take note, yan ay perpendicular kay rad. So, kapag kinuha mo yung angle niyang perpendicular line na yan, papunta doon kay vertical line, yan ay 30 degrees din. Okay. So, actually, kailangan din natin ng mga relevant dimensions, no? Pero mamaya na lang natin sila ilagay kapag nag-analyze na tayo ng mga moment arm, no? Kapag tayo ay nag-summation ng moment later on. Okay, so let's say ito na yung free body diagram natin. So, anong type ng force system ba yung nabuo? Okay, ang type ng force system na nabuo dito ay non-concurrent force system. Tama. So, yung mga forces natin dito is yung NA, yung T, yung 350, at saka yung NB. Pero yung unknowns natin dito ay tatlo. Okay, so sakto yan kasi kapag non-concurrent force system,
yun nga, 3 equilibrium equation. So, kayang makapag-solve ng 3 unknowns. Okay? So, para masimulan natin yung pagso-solve nito, ang una mong gawin, isulat mo muna yung 3 equilibrium equations natin. Okay? So, yan yung summation ng forces horizontal equal to 0, summation ng forces vertical equal to 0, tsaka summation ng moment. Okay, ang gawin mo, isa-isahin mo ito, yung equilibrium equations. Check mo kung aling equation yung pwede mong gamitin na meron kang makukuhang diretsyong unknown. Ibig sabihin nun, isa lang dapat yung unknown para makuha mo siya ng diretsyo. So kapag ikaw ba ay nag-summation ng forces horizontal, sino ba yung mga unknown forces na masasama? So actually, dalawa yung masasama. Si tension T, tsaka yung horizontal component ni normal force B. Tama. So wala kang makukuhang diretso dyan. So try mo naman mag-summation ng forces vertical. Kapag nag-summation ka ng forces vertical, ilan ang unknown forces na masasama? So, yung mga vertical dito na unknown ay si NA, tsaka yung vertical component ni NB. So, dalawa. So, wala ka ring makukuha ng diretso. So, ang magiging last option mo lang ay moment. So, kapag nag-moment ka, saan ka ba dapat mag-moment? Sa point na merong unknown. So, actually, maraming points dito na merong unknown. So, try mo sila isa-isa. Kapag ba nag-moment ka dito kay A? Okay, kapag nag-moment ka dito kay A, okay, ang maka-cancel lang diyan si NA, 'di ba? So, dalawa yung unknown na masasama, si tension T at saka si N sub B. Kapag naman nag-moment ka dito kay B, okay, ang maka-cancel lang naman si N sub B, 'di ba? So, yung unknown pa rin dalawa, si tension T at saka si N sub A. Actually, may isa pa dito na pwede mong pagmomentan kasi may isa pang point na merong unknown, which is yung point kung nasan si tension T. Pangalanan natin 'to na point C. Ay, sorry. So, pangalanan natin 'tong point C, yung point kung nasaan naroon si tension T. So, kapag nag-moment ka naman dito, ang maka-cancel lang din naman is si tension T. So, dalawa pa rin yung unknown, si N sub A at saka si N sub B. Okay? So, sa madaling sabi, no, kahit isa-isahin natin yung equilibrium equations natin, wala tayong makukuhang unknown na diretsyo. Okay? Kasi pare-pareho sila na dalawa yung unknown kada equation, no? So, kapag ganun ang senaryo, ang gagawin mo, okay, since ito ano 'to, type 2 ito nung problem. Okay, yung pinakita ko sa'yo kanina, this is type 2 problem na kapag inisa-isa mo yung equilibrium equations, wala kang makukuha na unknown na diretsyo. So, ang kailangan mong gawin dito, ang kailangan mong gawin dito, hanap ka ng dalawang equilibrium equation na merong magkamukhang unknown. Okay? Ulitin ko 'yun, hanap ka ng dalawang equilibrium equations na merong magkamukhang unknown. Tapos yung dalawang equation na 'yun, 'yun yung pagbanggain mo, two equations, two unknowns. Puwede mo nga gamitan mo na 'yun ng calculator technique. Okay? Pero sige, paano malaman kung sino yung may magkamukhang unknown? Ilista mo, 'no, yung bawat equilibrium equation kung sino yung mga unknown sa kanila. Kapag nag-summation tayo ng forces horizontal, sino yung mga unknown na masasama? Si N sub B meron siyang horizontal component, tsaka si tension T. So, yan yung dalawang unknown na masasama. Okay. Kapag naman tayo ay nag-summation ng forces vertical, sino yung mga unknown na masasama? Si N sub A, okay, since vertical siya, tsaka si N sub B may vertical component din. Okay, so dalawa din yung masasamang unknown. Kapag naman tayo ay nag-moment, so again, specify mo kung saan ka magmo-moment. Kung kay A ka magmo-moment, okay, sino yung mga magiging unknown? Ang maka-cancel lang dyan si N sub A. So, ang mga magiging unknown ay si N sub B, tsaka yung tension T. Okay, saan ka pa pwede mag-moment? Kay B. Ang maka-cancel lang dyan yung N sub B. So, ang mga may moment dyan ay si N sub A at saka si tension T. Tama, kapag naman ikaw ay nag-moment dun sa C, ang maka-cancel lang dyan yung tension T. So, ang mga may moment ay si NA tsaka si NB. O ngayon, hanapin mo, sino yung dalawang equilibrium equations na merong magkamukhang unknown? So, makikita mo dito, si summation ng forces horizontal, same sila ni summation ng moment at A ng mga unknown, no? Parehong N sub B at saka T. Pero aside dyan, actually, meron pang iba. Si N sub A, N sub B, summation ng forces vertical, tsaka si summation ng moment at C. So, ikaw, pili ka na lang kung sino yung gusto mong gamitin. Ang gamitin na lang natin ito, si summation ng forces horizontal, tsaka si summation ng moment at A. So, simulan natin kay summation ng forces horizontal. Okay, equal to 0.
So, pagsama-samahin mo lahat ng horizontal forces. So, si tension T, okay, siya ay pakanan na horizontal, so positive. Okay, si N sub B naman, ang horizontal component niya ay N sub B, okay, ang angle niya from the vertical, so baligtad, sine 30. Tapos siya ay pakaliwa, so siya ay negative. Okay, so sila lang naman yung masasama dyan, so equate mo na to as 0. Okay, next, summation naman ng moment at A. Equal to 0. Lahat ng clockwise ay positive. Okay. So, again, kay A ka magmo-moment. Okay, so tatlo yung forces na imo-moment natin, si T, si 350, tsaka si N sub B. Unahin natin si tension T. Okay, so si tension T, ano ang kanyang moment arm or perpendicular distance? So, para ma-imagine mo yung perpendicular distance niya, ha, extend mo ang kanyang line of action, tas mula dun sa center of moment, ito yung perpendicular distance niya. So, ano yung distance na yan? So, ang distance na to, di ba ito din yung distance na yun? Actually, ito, yung 2 feet. Okay, so yan yung moment arm ni tension T. Ngayon, paano ba iikot si tension T kay A? Ang ikot niya ay, ikot siya pa ganon. So, ang ikot niya ay clockwise, so positive. Okay. Ang next nating i-moment ay yung unknown muna, no? Si N sub B muna. So, si N sub B, okay, pag minoment natin kay A, una mong isipin, ano perpendicular distance niya. Okay, take note, si N sub B, perpendicular siya dun kay, ano ha, kay rad. So, ibig sabihin, itong distance mula dito kay point B, papunta dito kay point A, ibahin ko yung kulay. Okay, itong distance mula kay point B, ano ba ganun kulay? Alam. Itong distance mula kay point B, papunta doon kay point A, take note, yan perpendicular distance yan. Tama? So, this is a perpendicular distance. So, yan mismo yung moment arm ni N sub B. Kaya lang, ano yung distance na yan? So, pwede mo yan makuha no, mula dito sa triangle na to. Tama? Wherein itong side na to, ano siya, 2 plus 4 plus 2. So, 8. So, kung i-draw ko yung triangle, okay, so ito ay 30 degrees, tapos ito 8. Tama? Tapos ito yung side na kailangan mo. Ito ay right triangle to, ha. Okay, so itong side na ito, hypotenuse to, tama? Tapos ang meron ka, opposite. So, pwede mo to gamitan ng SOHCAHTOA. So, ano gagamitin mo? Opposite. Ang kailangan mo, hypotenuse. OH. So ang kailangan mo dito ay sine ng 30 degrees. Ang opposite natin ay 8. Kaya ang kailangan mo yung hypotenuse. So, ang hypotenuse natin dyan ay, ano na lang, no? Cross multiply 8 over sine 30. Okay, so yun yung moment arm ngayon ni N sub B. Okay, so gawin natin. So, si N sub B, kanyang moment arm ay, yun na lang ha, para hindi na decimal. Para kumpleto yung decimal places dito. Okay? 8 over sine 30. Tapos ano ngayon yung ikot ni N sub B about A? So, ang ikot niya ay, ikot siya this way. Ikot siya ng counter, so negative. Okay, so yung 350, i-moment mo naman dito kay A. So, si 350, ano ba ang magiging perpendicular distance or moment arm niya dito kay A? So, para ma-imagine mo, extend mo ang kanyang line of action. Okay, so ano yung kanyang perpendicular distance? Okay, ang kanyang perpendicular distance ay itong distance na to, di ba? So, mula kay A, okay, ito yung distance na kailangan natin. So, ngayon, ano tong distance na to? Okay, so para dito sa distance na to, consider mo yung triangle naman na to. Okay, so para dito sa triangle na to, 30 degrees ang angle. Tapos ito naman, yung height niya na to, or opposite side, yan ay 4 plus 2, so 6. Sige, drawing natin dito yon yung triangle na yan. Right triangle yan, 30 degrees. Tapos ang opposite side niya ay 6. Okay, ang kailangan mo naman na side dito ngayon ay ito. So, anong side yan? Yan ay adjacent side. So, yung adjacent side, paano mo kunin? Opposite, tas adjacent. So, TOA. So, tangent ng 30 degrees, TOA. Opposite na 6 over adjacent. So, ang adjacent side natin dyan ay 6 over tangent 30 degrees. Okay, so yan ngayon yung moment arm ni 350.
Okay, so yan ay 350. Multiply natin by 6 over tangent 30 degrees. Okay, so ano ngayon yung ikot ni 350 about kay A? Ang ikot niya ay, ikot siya this way. So, ang ikot niya ay clockwise, so positive. Okay, so mula dito, okay na, no? Lahat ng forces na moment na natin. So, equate mo na to ngayon sa 0. So, again, itong dalawang equations na to, pareho sila ng unknown. So, two equations, two unknowns, mas solve natin yung dalawang unknown. So, pwede mo ito gamitan ng substitution. Si t, halimbawa, labas mo dito kay equation 1, tapos substitute mo sa t sa equation 2, tapos yung n sa b ang magiging unknown, i-shift solve mo. Pero pwede rin naman, i-calculator technique natin ito. So, i-caltech na lang natin ito. Okay. So, sa calculator technique, to equations to unknown, so mode 5. Tapos, yung 1 yung piliin mo. So, mode 5, 1 yun. Okay, so yung equation dito, ang form niya ay ax plus by is equal to c. So, dapat itong dalawang equations natin na to, ganyan din yung form. Yung x at y dito, yan yung dalawang unknown. So, let's say ang x natin ay si t, tas yung y natin is yung n sa b. Tapos, yung c dito sa kabila, yan yung constant. Okay, so ibig sabihin, dapat lahat ng constant terms nandun sa right side. Lahat ng unknowns nandito sa left side. Okay, yung a, ito yung coefficient nung unang unknown natin na t, which is yung number nakasama nung unknown. Okay, ito namang b, yan yung coefficient or number na kasama nung second unknown natin, which is yung n sa b, yung second unknown, ha. Sige, so pindot natin sa calculator. Okay, so dito muna tayo kay equation 1. So, ang unknown natin dito si t at saka si n sub b nga, ha. So, si t, ang coefficient niya or yung number na kasama niya ay 1. Napindot ba yung 1? Okay, next. Yung coefficient naman ng second unknown natin, yan ay negative sine 30. Negative sine 30. Okay, tas yung constant niya, 0. Okay, next. Para sa second equation natin, dito sa t, ang coefficient niya ay 2. Okay, dito sa n sa b, ang coefficient niya ay negative 8 over sine 30. Huwag mong kakalimutan yung negative sign. Over sine 30. Okay, tas yung ano niya, constant term nandito sa left side. So ilipat mo siya sa right side. So kapag nilipat mo siya sa right side, it will become negative. So yan ay negative 350. Okay, tapos 6 over tangent 30. Okay, so press equal. Yung lalabas na x, yan yung value ng una mong unknown na t. Okay? Yung lalabas naman na isang equal pa, no? Yung lalabas na y, yan naman yung value ni n sub b. Okay, sulat natin. So, yung t natin ay 121.24356. 24356. 24356. Okay. Ang unit natin, lagay na natin, yan ay pound. Okay, yung n sub b naman natin, okay, yung y dito, 242.48711. 48711. 48711. So, this is already also in pound. Okay. So, dalawa na yung naibigay natin. So, ang mga hinahanap, take note, reaction kay A and B, okay, at saka yung tension dun kay cable. So, dalawa na yung naibigay natin, yung tension tsaka yung reaction kay B. So, may isa na lang tayong natitira pang unknown. So, paano mo naman makukuha yon yung natitira pang unknown? Okay? So, balik ka dun sa mga equilibrium equations. Sino yung mga equilibrium equations ba na nandun si n sub A na kailangan natin? So, ito, summation ng forces vertical, pwede. Si summation ng moment at B din, tsaka summation ng moment at C. Pero piliin mo na lang yung pinakasimple na pwede mong gamitin. So, yung summation ng forces vertical na lang para hindi na tayo mag-iisip ng mga moment arm. No? Kung magmo-moment man tayo, di natin isipin yung ikot. Tama? So, dito na lang. Mag-summation na lang tayo ng forces vertical. So, summing up, forces vertical equal to 0, lahat ng pataas ay positive. Pag samasamahin natin vertical forces, si NA ay pataas, positive. Okay? Si 350 naman, pababa, so negative. Okay.
And then, si n sub b naman, ang vertical component niya ay n sub b cosine, no? 30 degrees. Okay, tapos siya ay pataas. Okay, NA, 350 at saka NB. So, equal to 0. So, gamitin mo dito yung nasolve mo na NB. Yung NB natin, 242.48711. So, you can now solve for n sub A. Okay, pakipindot ito sa calculator. Okay, pindot natin. Balik tayo, mode 1. So, ang n sub A, yan yung unknown. Minus 350 plus yung n sub B natin na 242.48711 and then cosine 30. Okay, don't forget yung equal. Sorry. Uy, equal to 0. So, shift solve natin na lang. Okay, ang lalabas sa sagot ay 140. So, this is 140 pound. Okay, so ito na yung mga sagot natin. Reaction kay A, reaction kay B, tsaka yung tension doon kay cable. So, ganun lang yung pagsasagot ng ganitong problem.